Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-unang kabanata ng pahayag at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Joshua. Maraming salamat sa lahat ng nagbahagi ng kanilang mga natanggap mula sa kabanatang ito. At purihin po natin ang Panginoon sa pagpili ng kabanatang ito. Nabasa na po natin ito ng ilang beses. Maging sa atin pong Revival 99 ay nabasa po natin ito. Naniniwala ko na bibigyan po tayo ng Diyos ng panibagong mga pahayag o kaya panibagong mga mensahe. Tama si Pastor Jason na dapat po nating basahin ang librong ito ng ilang beses. Ito ay mga pahayag na mula sa Hesukristo na ipinagkaloob niya kay Juan. Ito po ay mga pahayag ng Panginoong Hesus na ibinigay ng Diyos Ama. Ito ay mga pahayag ni Hesukristo na ibinigay ng Diyos Ama. Kaya sa pagbabasa po natin ito, makikita po natin kung ano ang pinal na punto ng Panginoong Hesus. Mababasa po natin na ang lahat ng nais na gawin ng Panginoong Hesus ng Diyos Ama ay kanya pong ipinahayag kay Juan, pagkatapos ay kanya naman pong isinulat at ngayon ay ipinapakita po sa atin sa pamamagitan ng librong ito. Nangyari po ito sa isla ng Patmos. Nabasa po natin ang pagbuhos ng banal na espiritu, nagkaroon ng persekusyon sa mga taga-Jerusalem, pagkatapos ang mga tao ay naikalat at naging mga iba't ibang uri ng iglesia. Hanggang sa iba pang mga pahayag. Nangyari po yun sa imperyo ng mga Romano. At unti-unti, naging uri po ito ng relihiyon. At ito po ang pumalit sa lahat ng mga paganong relihiyon. Kaya naman po ang lahat ng tao sa mga Romanong imperyo ay kailangan nilang ito po ang kasalukuyang nararanasan ni Juan. Kaya nang hinaharap ng iglesia ang iba't ibang mga persekusyon, paano po nila hinarap ang lahat ng ito? Sa libro ng pahayag, sinasabi po natin na ang Romanong Imperyo ay naroon na naghahari at ito at ang nasa likod nito ay ang kapangyarihan ng kaaway. Naroon ang kaaway sa lupa, kaaway sa tubig, kaya naman pinapakita po nito na sa hinaharap, ang mga Kristiyano ay patuloy pong tatanggap ng mga persekusyon, ng pang-aaway mula sa kadiliman o mula sa kaaway.
Kaya naman po mababasa po natin ang iba't ibang liham. Ito ay dahil ang iglesia ay humaharap sa iba't ibang mga persekusyon, sila din po ay mahina. At dumating din sa pagkakataon na humarap ng iba't ibang mga problema. Meron din pong mga Kristiyano na nagmumukhang relihiyoso ngunit wala naman pong buhay, walang presensya ng Diyos. Na puro lamang sila tradisyon, ngunit wala po doon ang tunay na bunga ng banal na spirito o kaya ng puno ng buhay. At hindi po sila makagawa ng mga bagay-bagay para sa Diyos, humaharap ng mga opresyon, ng persekusyon. At marami pong mga tao ang umalis na sa kanilang pananampalataya o kaya'y naging tahimik na lang. O kaya'y sumamba maging kay Caesar. At ganun po ang kanilang uri ng karumihan. Sila ay sumasamba sa mga idolo, sa mga Diyos-Diyosan, sumasamba kay Caesar. Hindi po nila masamba ang tunay na Diyos ng katuwiran. Ito po ang kanilang sitwasyon sa libro ng mga pahayag. Kaya naman ang mensahe ay para po ipakita sa lahat na huwag matakot. Ito ay para po palakasin ang mga mananampalataya na kung sila man ay haharap sa mga persekusyon katulad nila, kailangan lamang nilang maging matatag. Paano naman ang mga anak po ng Diyos, sa mga naniniwala sa Panginoon? Paano sila manampalataya? Ano pong ibig sabihin ng tunay na pananampalataya? Ano ang nais ng Diyos na gawin po natin sa pagharap po natin ng iba't ibang mga problema? Sa pagharap ng pangungutya? Ang isa ay nagpapakita ng kapangyarihan ng kadiliman, ang isa naman ay ng liwanag ng Diyos. Ngayon, ano po ang dapat po natin gawin? Paano po dapat tayo kumilos? Ang iglesia ay napakahina pagdating sa pananampalataya. Kaya naman sila ay sobrang apektado ng mundo. Ngunit narito na ipinakita ng Diyos ang kanyang sarili at sa kanyang mga salita ay pinapalakas po tayo. Ang pinakamahalaga sa lahat ay ang kaharian ng Diyos. Ang dapat po nating makita kung ano ang tunay na ginagawa ng kaaway. Kaya ang libro ng mga pahayag, pinapakita po nito kung paano tayo sumunod sa Diyos. Pinapakita kung ano ang dapat nating gawin, anong uri ng pagsunod ang mayroon tayo. Ayon man po sa pananampalataya o kaya sa pagkikipag-ugnayan. Dapat po nating purihin ang Diyos gamit ang atin pong mga buhay. At dapat naharapin ang bawat isa ng may moralidad at integridad. At ayon sa pananampalataya, hindi po dapat tayo sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa unang kabanata ay mababasa po natin ang lahat ng katotohanan ito. Sa maraming mga paganong relihiyon,
Sa mundo, makikita po natin na ang kaaway ay patuloy na kumikilos, ngunit sa realidad, sa espiritual na aspeto, tanging si Jesus lamang ang may hawak ng lahat ng kapangyarihan. Ito po ang pinapakita ng libro ng pahayag sa atin. Tayo po ay tunay na pinagpala. Dahil sa pagharap po natin ng mga persekusyon o kaya ng mga paghihirap, narito po ang liwanag ng Diyos. At magkakaroon po tayo ng katalinuhan, dunong na harapin ang lahat ng ito, gumawa ng mga desisyon, magkakaroon ng perspektibo ng buhay na walang hanggan, makikita maging ang trono ng Diyos na siyang tunay na susuporta sa atin upang tunay na makasunod. Maaring tayo po ay takot sa mga paghihirap tapos sasamba tayo sa mga Diyos-Diyosan o sa katulad ni Caesar, naway mabuhay po tayo sa katotohanan. Dapat po nating alalahanin kung sino po talaga tayo. Sa libro po ng mga pahayag, sinasabi po doon kung sino po tayo, kung ano ang tunay nating pagkakakilanlan. Ngayon, balikan po natin ang salita ng Diyos. Sa atin pong pagbabasa ng libro ng pahayag, magkakaroon po tayo ng background o kaya exegesis. Hindi po ito basta lamang mga salita na nagbula sa kalangitan. Hindi lamang po mga pangitain na nagmumula sa Panginoon na kanyang ibinigay kay Juan, bagkus ay meron po itong background o kaya pinapakitang sitwasyon ng mga iglesia, maging sitwasyon ni Juan noong mga panahon na iyon. Kaya sa pagbabasa ng mga mananampalataya ng librong ito, pakiramdam nila ay nangungusap sa kanilang mga buhay kung ano man ang nakasulat sa librong ito. Kaya sa pagbabasa po natin ng libro ng pahayag, ito po ay tungkol sa Panginoong Hesus. Sinasabi po dito, ito ang pahayag ni Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa kanya at kanyang inihayag kay Juan na alipin niya sa pamamagitan ng anghel na kanyang isinugo. Sa Ingles o kaya sa original na teksto, ang ginamit po ay servants o mga lingkod. Ang librong ito ay para po sa lahat ng mga taong naglilingkod sa Diyos. Ang lahat ng mga mananampalataya ay naglilingkod sa Diyos. Si Pastor Jason ay teacher, siya din po ay isang pastor, siya ay naglilingkod sa Diyos. Ikaw ay nasa marketplace, ikaw marahil ay boss, ikaw din ay naglilingkod sa Diyos. Sa atin pong paggawa ng business, hindi lamang po tayo naglilingkod, hindi tayo naglilingkod sa mundo, bagkus ay naglilingkod sa Diyos. Kahit nasaan mong pong industriya po tayo po ay naglilingkod sa Panginoon. Nangyari lamang na tinawag ako ng Diyos upang maging pastor at meron naman kayo na tinawag marahil sa marketplace. Binigyan kayo ng Diyos ng maraming pagkakataon upang maging katulad ng mga propeta. Tayo ay may iba't ibang mga ginagawa. Ngunit ako ay natutuwa na maging isang pastor. Kahit na kayo po ay mga housewife, mga kasambahay, ang inyo pong posisyon ay napakahalaga.
bilang isang ina, kung hindi po kayo nagtatrabaho sa marketplace, kayo pa rin ay naglilingkod sa Diyos. Ang iyong kapangyarihan, impluwensya na kaya niyong gawin, ay kung tutuusin ay napakalaki din. Kumpara sa mga nagtatrabaho sa marketplace dahil God first, people second, then the earth. Paglingkuran ng Diyos, ang pamilya, pagkatapos ang mundo. Sa inyo pong pag-aalaga sa inyong mga anak, iyon din po ay uri ng paglilingkod sa Diyos at iyon ay napakahalaga. Kaya lagi kong sinasabi sa mga asawa, huwag magtungo sa morning devotion nang hindi pa nagluluto para sa inyong mga anak o kaya asawa. Dapat magkaroon ng maayos na arrangement. Huwag gamitin ang dahilan na dahil gusto mong maglingkod sa Diyos kung kaya kalilimutan ang iyong sariling pamilya. Hindi po. Kaya po sa ating pagsunod sa Diyos, sa ating pong pang-umagang debosyon, masasabi po natin na paglilingkod pa rin po ang lahat ng ito. Ang pangumagang debosyon ay mahalaga, ngunit hindi po ibig sabihin nito na kalilimutan po natin ang ating pamilya. Ipinadala ng Diyos ang kanyang mga anghel. Sabi dito, ang layunin ng pahayag na ito'y ipakita sa mga alipin ng Diyos sa mga bagay na malapit ng maganap. Si John ay alipin din po ng Diyos. Verse 2, pinatotohanan ni Juan ang lahat ng kanyang nakita, itong kanyang patotoo tungkol sa mensahe ng Diyos at sa katotohanan ng ipinahayag ni Jesucristo. Pinagpalang bumabasa ng aklat na ito ang mga nakikinig sa propesiya nito, tumutupad sa nasusulat dito sapagkat malapit na itong maganap. Kaya kung hindi po natin babasahin ang librong ito, hindi po tayo pinagpala. Sino bang hindi naniniwala sa propesiya lalo na sa librong ito? Ay hindi po sila magkakaroon ng kabahagi sa banal na syudad o kaya sa puno ng buhay. Kaya kung gusto po nating maging parte ng panibagong syudad o ng Jerusalem, o kung ano mang nais na gawin ng Diyos sa mundong ito, kung gusto po nating maging kabahagi ng lahat ng ito, dapat po nating sampalatayanan ang propesiyang ito. Hindi po natin ito dadagdagan o kaya babawasan bagkus ay patuloy na sampalatayanan. Dapat na sampalatayanan ang buong libro. Ito po ang unang bahagi ng librong ito. Ito ang pahayag ng Panginoong Hesus. Sunod, verse 4 hanggang verse 8. Ito po ay napakaklarong punto. Ang mabautismo upang matanggap ang pahayag ng Panginoong Hesus. Kagaya po ng sinabi natin, dapat po nating malaman kung sino po tayo, ang ating pagkakakilanlan. Ang disipulong si John, nang matanggap niya ang pahayag na ito mula sa Panginoon, kanyang sinabi sa kanila na dapat nilang malaman kung sino sila. Ito po ay napaka-importanteng pahayag.
Sabi dito mula kay Juan para sa 7 iglesia sa lalawigan ng Asya, sumainyo nawang kagandahang loob at kapayapaan mula sa Diyos na siyang nakaraan, kasaklukuyan at darating mula sa 7 espiritong nasa harap ng kanyang trono at mula kay Hesu Kristo ang tapat na saksi, ang panganay sa mga binuhay mula sa kamatayan at ang pinuno ng mga hari sa lupa. Iniibig niya tayo at sa pamamagitan ng kanyang dugo ay pinalaya niya tayo sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayong isang kaharian ng mga pari upang maglingkod sa kanyang Diyos at Ama kay Hesu Kristo ang kalwalhatian kapangyarihan magpakailanman. Amen. Ang Panginoong Jesus ay ang kumbaga panganay na anak mula sa kamatayan. Mula sa muling pagkabuhay. Si Hesu Kristo ang Diyos ng lahat, ang hari ng lahat. Ang lahat ng ito ay mga pahayag ng Panginoong Jesus para sa 7 iglesia. Ang mga pagpapalang ito ay nagmula sa Diyos Ama, Panginoong Hesu Kristo at ng Banal na Espiritu. Ipinapakita po nito na kahit pa humaharap po tayo sa iba't ibang rehimen, lalo na ng kadiliman, naroon pa rin ang kalakasan na nagmumula sa Panginoon. Naway kapayapaan at kagandahang loob na nagmumula sa Diyos ang atin pong matanggap, itong kanyang sinasabi. Ang kapayapaang ito ay hindi nagmumula sa Romanong Imperyo, hindi rin mula sa mundo. Bagkus ay nagmumula sa Diyos, Ama, Panginoong Hesus, at ng Banal na Espiritu. Sinasabi po dito na tayo ay nilinis na ng Diyos at binigyan ng pagkakakilanlan bilang pari at hari. Sa pagbabasa po natin ng lahat ng ito, na para bang mga pagbati lamang, katulad po ng mga isinulat ni Pablo na laging may mga pagbati kung sino siya, para kanino ang kanyang mga sulat, ganong uri mga pagbati. Ngunit sa pagbabasa po natin ng libro ng Pablo, makikita po natin ang espesyal na mga ibig sabihin, ganun din po kay John. Ano po ang nilalaman ng kanyang mga pagbati? Ito po ay tungkol sa Diyos na may 3 pagkakakilanlan. At ang kapayapaan, kagandahang loob ay nagmumula lamang sa Kanya. Sinasabi po ni John na tayo kanyang minamahal, o kaya minamahal pa tayo ng Diyos, tayo ay kanyang nilinis at patuloy na binabautismuhan. Sa pagbabasa po natin ito, para bang mga jargon lamang o kaya mga bagay na madalas po nating marinig. Ngunit hindi po. Kung tutuusin, ito ay puno ng ibig sabihin. Napakahalaga. Pinapakita dito na mahal po tayo ng Diyos. Tayo ay kanyang nilinis mula sa atin pong mga kasalanan.
Pinapakita po nito ang isang Kristiyano na nagmamahal sa Diyos, tumatanggap ng pagbautismo, at siya'y kabahagi na ng Diyos. Narito ang Diyos na nililinis po tayo sa lahat. Maaring sa atin pong katawan ay pakiramdam natin, napakahina natin, o kaya puno po tayo ng pagdududa, ngunit sa buhay na walang hanggan, naroon po ang kalwalhatian na nagmumula sa Diyos, dahil ang lahat ay nasa Kanya. Ito din po ay tungkol ang Diyos ay ang hari sa lahat. Sa atin pong pagtanggap ng atin pong pagbabautismo, pagtanggap sa Panginoong Yesus, sa puntong iyon ay nilinis na po tayo ng Diyos at iniligtas na po tayo. Niligtas sa anumang mga nasa mundo. Ang lahat ay nasa Diyos. Ang dugo ng Panginoong Yesus ang siyang tutulong po sa atin. Dahil ang lahat ay kabilang po sa Diyos. Kaya naman ako ay natutuwa dahil hindi lamang po tayo pinagpapala, wagkus ang ating pong pagkakakilanlan ay napapagtibay. Kaya kung tayo po ay niligtas na ng Panginoong Yesus, tayo din po ay Kanya nang nalinis. Ginawa na din po niya tayong mga hari. Sa pagbabasa po natin ito, ako ay tuwang-tuwa. Bakit ako natutuwa? Dahil kung ilang beses nyo na akong narinig, alam na ninyo na ako ay natutuwa sa ganitong mga mensahe. Dahil kung anumang mangyayari sa hinaharap ay kaya din pong gawin ng Diyos sa kasalukuyan. Tayo po ay mga puno ng buhay. Tayo po ay mga lingkod ng Diyos. Tayo ay Kanyang binautismohan. Tayo po ay mga pinili ng Diyos. Tayo ay ang pinili ng Panginoon. Sa akin pong pagbabahagi, madalas ko pong nararamdaman na ako ay nasa tradisyonal lamang na aking pananampalataya. Ano po ang kaharian ng Diyos? May mga ilan na hindi po maunawaan kung ano ang kaharian ng Diyos. Ngunit sa akin pong pagtanggap ng mensahe, lalo na ng puno ng buhay, sa aking pagbabasa ng libro, lalo na ng Exodo,
Doon ko po naunawaan na nais ng Diyos na pangunahan ang mga Israelita ang kanyang mga anak upang maging isang bayan na para sa Kanya. Iyon po ang nais ng Diyos na ipakita. Kaya naman meron po ang chapter 9 ng libro ng Isaias na maipapanganak ang isang anak ng Diyos. Kaya naman po atin pong natanggap ang katotohanan na ang lokal na iglesia ngayon ay ang kaharian po ng Diyos. Ngunit ang di nakikitang kaharian ng Diyos ay ang mga mananampalataya mula noon hanggang ngayon. Iyon po ang di nakikitang kaharian ng Diyos. At ako ay naniniwala din po doon. Ako ay nagpapasalamat sa Diyos sa pagbibigay sa akin ng pahayag na ito. Kaya sa aking paglalakad sa Espiritu ngayon, sa aking pagtanggap ng mga bagong pahayag mula sa Panginoon, ako ay tunay na natutuwa. Napakaklaro na sa akin kung paano panghawakan ang katotohanan ng salita ng Diyos. Pagdating sa pag-aasawa, sa pagbabautismo, sa lahat-lahat, ang lahat ng ito walang sino man ang magdududa sa atin dahil alam natin ang katotohanan. Naniniwala ako na pinili din po ako ng Diyos upang ibahagi ang puno ng buhay. Ibahagi ang katotohanan ng salita ng Diyos. Ibahagi maging ang mga revelasyon mula sa librong ito. Sa pagbabasa po natin ng libro na ito, mauunawaan po natin na tayo ay niligtas ng Diyos upang maging kanyang banal na bayan. Tayo po ay nilinis ng Panginoon, niligtas ng Panginoon upang maging isang banal na bansa. Tayo po ay mga lingkod ng Diyos, mga pari, maharlikang pari ng Panginoon. Tayo po ay niligtas ng Diyos. Tayo ay kanyang pinili upang maglingkod sa Kanya at magpuri sa Kanya. Kaya naman po bandang huli ng librong ito, ang lahat ng mga mananampalataya ay naglilingkod sa Diyos araw at gabi. Ito po ay ang konsepto ng puno ng buhay. Tayo po ay hindi lamang po naligtas,
hindi lamang naligtas, ngunit umpisa lamang po iyon. Dapat po tayong maging kaharian ng Diyos na ipinapakita ang kapangyarihan ng Panginoon. At hindi po tayo mapapaapekto sa imperyo ng Romano. Ang para sa Panginoong Yesus ay para sa Kanya lamang, ang para sa Romano ay para sa Romano. Sa espiritual na aspeto ay mayroon po tayong pagkakakilanlan. Tayo ay ang maharlikang pari, tayo ay magiging kaharian ng Diyos, Kanyang mga pinili upang maging isang banal na bayan. Ito po ang puno ng buhay. Ito po ang sinasabi ng puno ng buhay. Muli akin pong sinasabi, hindi lamang po tayo basta-bastang naligtas. Bakit po tayo niligtas ng Panginoon? Sa panahon ng Romanong Imperyo, ang lahat ng mga mananampalataya ay dapat po nilang harapin ang mga persekusyon. At sinasabi ng Panginoon sa kanila, dapat silang tumindig. Hindi lamang po dapat sila sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit sinasabi po ng Diyos sa atin, maaring may iba sa atin, mas maganda ang sumamba sa mga pagano. Ngunit ngayon, sinasabi po ng Diyos sa atin, tayo po ay Kanyang pinagkatiwalaan ng mas malaking misyon. Tayo po ay may napakahalagang pagkakakilanlan. Atin pong mapag-uusapan ng tungkol sa pagkakakilanlan na mayroon tayo. Ngunit mga kapatid, ang nais ng Diyos ay ang ikaw at ako ay maging maharlikang pari. Kung ito po ay inyong sinasampalatayanan, itaas po ninyo ang inyong kamay. Matagal na po nating nababanggit ang tungkol sa puno ng buhay, ngunit dapat po nating maunawaan kung tungkol saan po ito. Dahil ang kadakilaan, kapurihan ay para sa Diyos lamang. Bilang mga puno ng buhay, bilang mga lingkod ng Diyos, ang lahat ng papuri ay dapat na sa Kanya. Ngunit sino ang magbibigay ng kapurihan sa Diyos? Iyon po ay ang bawat isa po sa atin na Kanyang lingkod. Bawat lingkod ng Panginoon. Sila ang magiging karangalan at kapurihan ng Diyos. Diyos lamang ang siyang tatanggap ng mga papuri. Ang bawat isa po sa atin ay ang mga karangalan ng Diyos. Ang lahat ng papuri ay para lamang sa Panginoon. Mula verse 4 hanggang verse 8. Verse 7. Tingnan ninyo, dumarating siya na sa mga lapat, makikita siya ng lahat, pati ng mga tumusok sa kanya. Tatangis ang lahat ng lipi sa lupa dahil sa kanya, magkagayon nawa. Amen. Sinasabi po nito na ang paparating na
Ang panahon, pinapaniwalaan po ba natin ito? Naniniwala po tayo na ang Diyos ay paparating na? Alam natin na ang Diyos ay paparating na, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa siya dumadating. Ngunit naroon pa rin na totoo po ang kanyang mga salita. Naniniwala ako na ang Diyos ay magmumula sa kanluran. Alam niyo po bang ibig sabihin ng Asya? Iyon po ay kung saan sumisikat ang araw. Sinasabi po sa Biblia na ang Panginoong Hesus ay darating kung saan man sumisikat ang araw, kaya dapat po tayo magpuri dahil tayo ay mula sa Asya. Tayo po ay itataas ng Diyos. Ang Diyos ay muling babalik. Verse 8, ako ang Alpha at Omega, sabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat ng kasalukuyan, nakaraan at darating. Ito po ay ipinahayag ng Diyos. Tanging ang Panginoong Hesus ang nagpahayag ng lahat ng ito. Kinukumpirma ng Panginoong Hesus ang mga pahayag na ito. Tinuturo po dito ang tungkol sa Panginoong Hesus, ang Diyos Ama na nasa langit din. Kung paano niya inaaprubahan ang nagmumula sa Panginoon. Kahit na tayo ay nasa paghihirap o kaya napakahirap na sitwasyon, ngunit ang Diyos ay dakila sa lahat. Kaya mga kapatid, dapat po tayong maniwala sa Diyos. Dapat na sampalatayanan na siya ang makapangyarihan sa lahat sa pamamagitan ng kanyang mga pahayag maging ni Juan at maging ng bawat po nating ibinabahagi. Naniniwala po ba tayo na kayang gawin ng Diyos ang lahat? Sunod sa verse 9 hanggang 20. Ito po ay tungkol sa komisyon ni John. Pinapahayag po dito ang tungkol sa mensahe ni John.
makikita po natin ang revelasyon ng Panginoon. At ano ang simula ng mga pahayag na ito? Verse 9 hanggang verse 10. Ako'y si Juan, ang inyong kapatid at kasama sa kapigatan ng pagtitiis na naranasan ng mga kabilang sa kanyang kaharian dahil sa pakikipag-isa kay Jesus. Noon ako'y nasa isla ng Patmos sapagkat ipinangaral ko ang salita ng Diyos at nagpatotoo ako para kay Jesus. Verse 9. Si Juan ay nasa isla ng Patmos. At sa islang iyon, sinasabi ni Juan, ako ay iyong kapatid at kasama sa kapighatian at pagtitiis na naranasan ng mga kabilang sa kanyang kaharian. Kaya bilang mga lingkod ng Diyos, bilang mga pari ng Diyos, bilang isang kaharian ng Panginoon, tayo po ay mayroong kabahagi sa kaharian ng Diyos. At ano ang kaharian ng Diyos? Sa panahon ni Juan, o kahit po sa panahon po natin ngayon na hindi pa nakakabalik ang Panginoong Yesus, bago pa po ang kanyang pagdating, naroon na ang Panginoon. Ang Diyos ay mapasensya, kaya dapat din po tayong maging mapasensya. Ang kaharian ng Diyos ay pangwalang hanggan. At ngayon ay naroon din po ang ating habang buhay na pag-asa. Ngunit dapat po tayong magkaroon ng pasensya dahil kung tutusin, haharap po tayo sa iba't ibang mga pagsubok, mga pag-atake, persekusyon. Ngunit kung nais po natin ang kaharian ng Diyos at wala po tayong pasensya at wala po tayong pagnanais na magkaroon ng maayos na pasensya, noon ang mga iglesia ay humaharap ng problema lalo na sa mga Romanong Imperyo. At ngayon ano po ang ating kinakaharap? Nakikita po natin ang kapangyarihan ng mundo. At ang maraming pag-atake mula sa internet. Ngunit kaya po nating magtagumpay dahil ang Diyos Amang makapangyarihan ay kasama po natin. Masasabi po natin na ang mga pahayag na ito ay ipinagkaloob ng Diyos kay Juan at ngayon nga po sa atin bilang kasalukuyang mananampalataya. Verse 12, lumingon ako upang tignan ang nagsasalita at nakakita ako ng 7 ilawang ginto. At siya ay naantig dahil sa banal na espiritu. Sinasabi po ng Panginoon kay John na dapat niyang isulat ang lahat ng kanyang nakikita upang maunawaan ng bawat iglesia, ang bawat mananampalataya. Verse 12 to 16.
Nakatayo sa gitna ng mga ilawan ng isang parang anak ng tao na nakasuot ng mahabang damit at may gantong pamikis sa kanyang dibdib. Ang kanyang ulo at buhok ay kasimputi ng balahibo ng tupaw ng niebe at ang kanyang mga mata ay parang apoy na nagliliyab. Kumikinang kanyang mga paa na parang tansong pinakintab at parang rumaragas ang tubig ang kanyang tinig. Ang pinakamahalaga po dito, ang Diyos na muling nabuhay, siya ay nasa gitna po ng ginintuang mga pailaw. Sinasabi po ng Diyos sa lahat ng mga iglesia na ang nasa gitna ng lahat ay ang Panginoon. Siya ang Diyos na makapangyarihan. Siya ay dakilang Diyos. Ang bawat iglesia, naroon po ang anghel ng Diyos. Kaya nakikita po natin dito na binigyan ng Diyos si John. Binigyan niya ng kapangyarihan na isulat ang lahat ng ito upang ipakita na ang Diyos ay nasa atin pong kalagitnaan. Ang Diyos ang siyang nagtagumpay sa lahat ng uri ng kamatayan o kahit ano pang sakit at karamdaman. Verse 12 hanggang 16, ito po ay mga pahayag, revelasyon, mga pangitain. Pagkatapos sa verse 17, naroon ang pahayag o kaya kumbaga dialogo mula sa Panginoon. At kanyang ipinapaliwanag kung ano man ang nakita ni Juan. Sabi dito, "Huwag kang matakot, ako ang simula at ang wakas at ang nabubuhay, namatay ako, ngunit tignan mo, ako'y buhay ngayon, manatiling buhay magpakailanman. Hawak ko ang mga susi ng kamatayan at ng daigdig ng mga patay." Makikita po natin ang pangitain na ito. Alala ng Diyos ang lahat ayon sa kanyang mga salita. Kaya naman dapat po tayong makinig. Sabi sa verse 19, "Kaya't isulat mo ang iyong nakikita ang nangyayari ngayon at ang mangyayari pa pagkatapos nito." Ito ay kautusan ng Diyos para kay Juan. Isulat kung ano man ang nangyayari. Isulat maging kung ano ang nasa hinaharap. Pagkatapos ay pinalawanag ng Diyos ang tungkol sa mga pailaw na iyon, na ang mga lampara ay ang 7 iglesia, naroon din 7 anghel, 7 iglesia, 7 ilawang ginto. Ipinagkatiwala ng Diyos ang kanyang pahayag sa kanila. Ipinagkatiwala ng Diyos ang mga pahayag na ito kay Juan. Ako ay labis na naantig sa pakikinig na ito, katulad ng kung paanong ipinagkatiwala ng Diyos ang pahayag o kaya pangitain ng puno ng buhay sa atin.
Ako ay labis na naantig. Kahit na nung ako'y nasa Vancouver, nakaupo sa isang batisan, ramdam ko ako ay para bang si Juan na nasa isla ng Patmos. Maaring noon na hindi ko maunawaan, ngunit alam kong ito ay mula sa Panginoon. Ipinagkatiwala ng Diyos ang kanyang salita sa akin. Sa nakaraan, sa kasalukuyan at maging sa hinaharap, ipinagkatiwala ng Diyos ang kanyang mga salita kay Juan. At ganun din, ipinagkatiwala ng Diyos ang pangitayan ng puno ng buhay sa akin. Ito ay ebanghelyo na mula sa Panginoon. Tayo ay hindi lamang po basta-bastang niligtas ng Panginoon, bagkus ay dapat na maging kabahagi ng kanyang kaharian. Tayo po ay bahagi ng kaharian ng Diyos. Dapat po tayong magkaroon ng pasensya. Ito po ay pagtuturo na nais din pong ibahagi ng Diyos sa ating lahat ngayon. Sa pagharap sa mundo ngayon, dapat po tayo maging passive resistant. Tayo ay nagmamahal, ngunit hindi po tayo lumalaban o kaya ay naghihiganti. Tanggihan po natin ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi po natin kailangang mang-away, mang-atake. Yun po ay uri ng passive resistance. Dapat po tayo maging ganito, lalo na sa pagharap ng mga persekusyon o kaya pag-atake. Hindi po natin kailangang manlaban. Ngunit hindi rin kinakailangan na magkompromisa o kaya basta-basta lamang sumunod. Bagkus atin pong sampalatayanan ng Diyos. Ikalawa, dapat po tayong maging laging sumunod sa Diyos. Naniniwala na ang Diyos ay puno ng pag-ibig, na siya ang may kontrol ng lahat, naniniwala maging sa buhay na walang hanggan. Naway tulungan po tayo ng Diyos sa aspetong ito, atin pong purihin ang Panginoon.